Ang Association of Laborers and Employees o ALE ay itinatag noong June 2009 sa pangunguna ni Catalina Mendoza Cabrera Bagasina o mas kilala sa tawag na Aling Lina. Si Aling Lina ay tubong Pampanga, isang 3-termer mayor ng Sasmuan, Pampanga at senior board member ng District 2 ng Pampanga. Si Aling Lina ay mula sa maralitang pamilya. Ang kanyang talambuhay ay isinadula sa Maalaala Mo Kaya ng Channel 2 na ginampanan ni Bea Alonzo at Catherine Bernardo, pinamagatang Palaisdaan. Itinatag ni Aling Lina ang ALE sa kagustuhan niyang makatulong sa mga maralitang manggagawa na maiangat ang kanilang antas ng pamumuhay. Maiahon sila sa kinasasadlakang kahirapan na kanya ring naranasan. Pumasok bilang katulong upang maipagpatuloy ang pag-aaral sa pagsusumikap, tiyaga at taus-pusong paglilingkod na may takot sa Diyos. Naabot niya ang estado ng buhay na kanyang tinatamasa sa kasalukuyan. Noong 2010, sa unang pagkakataon, lumahok ang ALE sa halalan bilang isang party list. Layunin ng ALE party list na isulong ang mga batas na mas higit na makakatulong sa manggagawang Pilipino at palawigin ang abot ng kanyang tulong hindi lamang sa Pampanga, kung hindi sa buong Pilipinas. Sa tulong ng Poong May Kapal at ng mga taong nagbigay suporta at naniwala sa adhikain ng ALE party list, ito ay naupo sa 15th Congress noong December 2010. Bahagi siya ng 17 committees sa 15th Congress. Sa pag-upo ng ALE party list sa Kongreso, walang sinayang na oras si Aling Lina. Pinuntahan niya ang lahat ng probinsya, bayan at barangay na nagtiwala at nagbigay suporta sa ALE party list. Inalam niya ang kanilang mga pangangailangan. Si Aling Lina lamang ang makikita ninyong party list representative na bumababa sa mga barangay upang kumustahin ang mga mamamayan. Ang salitang ALE, maliban sa Association of Laborers and Employees, ay binigyan din ng ibang pakahulugan ni Aling Lina. Ang A ay alliance, pakikipag-ugnayan sa iba't ibang pampubliko at pribadong organisasyon upang maisulong ang mga proyekto para sa mga manggagawa. Nagbibigay din ng free legal assistance ang ALE party list sa mga laborers at employees na may mga usapin laban sa kanilang mga employers. May 6 na legal consultants ang ALE na pwedeng malapitan sa mga usapin na ito. Naniniwala si Aling Lina na walang problema na hindi nakukuha sa magandang usapan. Halimbawa na lang ay ang usaping tungkol sa pagitan ni Miss Maricel Soriano at ng kanyang mga kasambahay. Sa magandang usapan, naresolba ang nasabing usapin. Ang L naman ay for livelihood. Ang ALE party list ay nagbibigay ng training sa iba't ibang livelihood projects tulad ng food and meat processing, soap making, fashionable beads making, dressmaking, basket weaving, reflexology, candle making, bukayo making, abanico making, cellphone repair at maraming iba pa. Nais ni Aling Lina na mas ma-empower ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga livelihood projects na ito na maaari nilang gawing kabuhayan at maging entrepreneurs sa hinaharap kagaya niya. Kahit nung pang-mayor ako ng Sasmuan, ay adhikain na po natin ang magbigay ng mga livelihood programs upang mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan na umunlad ang kanilang mga buhay kahit lamang sa maliit na sinimulang negosyo. Naniniwala po ang inyong lingkod ng lahat ng tao ay may taglay na abilidad na kung saan ito ay maaaring makapagpaunlad ng kanyang kabuhayan. Huwag kang magbigay ng isda, turuan mo siyang mangisda. Ito po ang ating panunturan
sa ating pagbibigay ng mga livelihood programs sa ating mga kababayan. Training programs natin na ginagawa ng ALE Party List ay libre po lahat yan ng mga materyales na gagamitin. Kaya wala silang babayaran ano paman. Ang lahat po ay welcome sa aming mga ginagawang livelihood programs. Kahit babae man o lalaki, bata man o matanda. Sa bawat livelihood program ng ALE, ito ay laging may graduation na nagbibigay ng Certificate of Participation dahil ito ay skills training. Ang Certificate of Training ay pwede nilang may sama sa kanilang mga biodata. Maaari lang po silang makipag-coordinate sa mga barangay o munisipyo para maisama po ang kanilang mga pangalan sa list ng mga participants. Basta't kahit sino ay masa na mapaunlad ang kanilang katayuan sa buhay ay maaaring sumali sa ating mga programa. Nagbibigay din ng financial support ang ALE sa mga may gustong mag-umpisa ng kanilang negosyo ng walang interest, basta maibalik lamang ang binigay na puhunan. Ang EI Edukasyon. Sa kasalukuyan, may 480 scholars ang ALE Party List. Malaking tulong ito sa ating mga manggagawa sa pagtataguyod sa edukasyon ng kanilang mga anak. Naniniwala si Aling Lina na ang edukasyon ang susi sa tagumpay at hindi hadlang ang kahirapan. Ang ALE Party List ay inyong kaagapay sa katuparan ng inyong mga pangarap. Ang ayuda po ay diretso sa mga state universities na kung saan may correspondence na po tayo sa kanila kung sino-sino ang bona fide scholars ng ALE. Ang sa CHED po naman ay ni-award po natin sa mga scholars ng Cheque na pinagkakaloob mismo ng CHED sa mga bata. Kailangan may mga grades po na dapat nating i-maintain ng ating mga scholars. Dapat talaga wala na silang bagsak sa mga subjects. Magiging makabuluhan po ang scholarship na ating ginagawad kung sa pagdating ng panahon ay maging mga matagumpay sa kanilang mga careers. Meron po tayong mga scholars na mga professionals na po ngayon. Minsan binabasa ko, congratulate ko, mismo mga scholars ko na pala itong mga binibigyan ko ng mga certificate. Si Aling Lina ay nakikipagpulong din sa iba't ibang organisasyon dito at sa labas ng bansa upang makakuha ng karampatang impormasyon in aid of legislation upang mas mapatibay pa ang mga panukalang isusulong ng ALE Party List sa Kongreso. Sa kasalukuyan, may 24 sponsored and authored House bills at 122 co-authored House bills ang ALE Party List sa 15th Congress. Isa sa mga bills na naisulong ng ALE Party List ay ang Kasambahay Bill na kamakailan lamang ay pinirmahan na ni Presidente Aquino bilang isang batas. Ang batas na ito ay nagbibigay ng pantay na karapatan at tamang proteksyon at benepisyo sa mga kasambahay. Ito ang isang batas na malapit sa kanyang puso dahil minsan din isang namasukan upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Isinulong din ng ALE Party List ang amendment sa House Bill No. 6111 na patungkol sa contractualization, ang pagbibigay ng benefits na tax-free sa isang tinanggal na laborer or employee na nanilbihan na ng 5 taon. Nandyan din ang House Resolution No. 1023 na isinusulong ng ALE Party List upang mabigyan ng refund ang mga overseas Filipino workers or OFWs sa contribution na kanilang ibinibigay sa bansa kung saan sila naninilbihan, na maaari nilang gamitin bilang puhunan sa negosyo sa kanilang pagbabalik sa ating bansa. Gaya po ng mga naunang dialogo ng ALE Party List kay DFA Secretary Albert Del Rosario na naniniwala sa patuloy na pakikipagdialogo ay makakamit na natin ang inihinging benepisyo. Kay OWA Administrator Carmelita Dimson na Kapampangan din ay very supportive sa resolution dahil magkakaroon ng tunay na social security ang manggagawang Pilipino. Ang opinyon naman ni LA Consul Mary Jo Aragon at sa San Francisco Mariano Painor ay dapat maging aware ang mga ahensya ng gobyerno sa magandang dulot ng panukala ng ALE Party List. Ang ating dialogo naman kay Secretary Baldos ng DOLE ay full
support naman ang ahensya nila sa ating resolution. At kay President Conrado de Quiros, na kung saan ay aming napag-alaman, meron tayong bilateral agreement sa 8 bansa at inaasam nga na mas madadagdagan pa ito. Panahon na para isulong ang bilateral talks at agreements sa mga host countries. Kagaya ng sinabi ko rin sa ating mga sa DFA, kung saan mayroong consul sa iba-ibang bansa, dapat meron ding SSS na opisina. Nandyan din ang House Bill number 4750 o ang Urban Farming Bill kung saan hinihikayat tayong lahat na magtanim ng makakain sa anumang lugar, mag-alaga ng hayop at magtanim ng puno at halaman na kakailanganin natin para sa food security and safety ng ating bansa. Ang isa sa mga pangunahing layunin ng ating urban farming ay para na din magkaroon ng recreation at relaxation ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagtatanim, paghahalaman at pag-aalaga ng mga farm animals. Marami pong hindi nakakaalam pero ako po ay nagtatanim at nagga-garden tuwing umaga dahil malaking tulong po ito sa tulad ko pong workaholic. Isa pa po, makakatulong ito sa pagtitipid. Ang mga seeds na itatanim nila ay manggagaling sa gobyerno kung kaya't cost-effective, konting sipag lang, ay meron na silang makakain galing sa kanilang bakuran. Malaking contribution to sa bansa dahil hindi lamang natin tinutulungan ng pamilya natin, malaki itong epektong food sufficiency ng bansa. Isinulong po ng ALE Party List ang urban farming para bigyan ng pagkakataon ang mga tao sa syudad na makapagtanim. Malaking tulong po sa kalikasan kung magtatanim tayong lahat sa ating bakuran at dapat lamang na kahit sa maliit na pamamaraan ay maibalik natin ang kagandahan ng kalikasan na bigay sa atin ng Poong May Kapal. Nandyan din ang House Bill number 5263 o ang Anti-Carnapping Bill, pagbibigay proteksyon sa mga sasakyan na ipinundar ng ating mga manggagawa. Hangad natin na mas marami pang kababayan ang ating matulungan, anumang sektor sila na bibilang sa pamamagitan ng paglikha ng batas na kanilang magiging sandigan at proteksyon. Nandyan din ang House Bill number 4751 na magbibigay proteksyon sa ating mga nakakatanda. Ang House Bill 4751 ay may titulong Establishing Homes for the Elderly in every province. Ito po yung pagkakaroon ng Center for the Elderly. Sa bawat probinsya, nang magpapalakad ay ang DSWD. Nilalayon ng House Bill na ito ang pag-aaruga sa ating mga matatanda o elderly at kung saan sila ay mabibigyan ng komportable na mga quarters, mga damit, medical, attention, sapat na pagkain, recreation at relaxation. Sa lahat po ng mga elderly na umaantabay sa panukalang batas na ito, ang gusto ko lang pong sabihin ay ginawa po namin ang batas na ito dahil sa pagbibigay respeto at pagmamahal sa inyong lahat. Sabi nga ng ating Panginoon, what you do to the least of your brothers, you do it for me. Mahal po natin ang ating mga magulang at sa pagdating ng panahon na kailangan ibalik sa kanila ang pag-aaruga na ibinigay nila sa atin nung tayo ay mga bata pa, hindi tayo dapat mag-atubili sa paggawad sa kanila ng marapat na respeto, pagkalinga at pagmamahal. Nandyan din ang House of Representatives Bill number 4293. Ang layunin ng bill na ito ay itigil ang koleksyon ng mga hospital ng affiliation fees mula sa mga registered nurses bago sila mabigyan ng pagkakataon na makapag-training at mabigyan ng certification. Bill number 5505. Layunin ng bill na ito na mabigyang pagpapahalaga ang naumpisahan na ni Manny Pacman Pacquiao sa pamamagitan ng pagpapatayo ng boxing gym sa bawat probinsya upang mag-train ng mga kabataan. Bill number 5506. Ang bill na ito ay nagsusulong na atasan ng lahat ng mga public at government establishments na mag-provide ng free parking sa lahat ng mga bisita. Bill number 6060. Ang layunin ng bill na ito ay ang pagbibigay ng exemption sa mga indigent patients na magbayad ng hospital bill na nakakonfine sa ospital o namatay habang nasa ospital, agarang pag-release sa patay kasabay ng Certificate of Death. Bill number 6109.
Ito ang pag-amend sa Section 5 ng Republic Act No. 5487 na nagpapalawig sa edad ng security hanggang 65 years old. Bill No. 6110. Layunin ng bill na ito na bigyan ng kaparehong karapatan ang mga male employees patungkol sa nursery benefits. Nandyan din ang House Resolution No. 1024 na nagbibigay proteksyon sa ating mga disabled persons. Isinusulong din ng ALE Party List ang Republic Act 8042 na nagbibigay proteksyon sa ating mga migrant at overseas Filipino workers. Ilan lamang yan sa mga panukalang na isulong at sinusulong pa ng ALE Party List sa 15th Congress. Sa 3 taon na panunungkulan ni Aling Lina bilang party list representative, marami na rin siyang nalibot na lugar sa ating bansa na mahagi ng proyekto sa mga probinsya, munisipyo at barangay. Ang bawat kongresista ay may nakalaan na 70 million pesos na Project Development Assistance Fund or PDA o mas kilala sa tawag na pork barrel. Ang regular na kongresista ay nakatuon lamang sa distrito ng kanyang kinabibilangan. Pero sa party list, buong Pilipinas ang binibigyang tugon. Kaya napakaliit ng 70 million kung tutuusin. Kaya naman si Aling Lina ay walang humpay sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang government agencies, private organizations upang makahingi ng karagdagang tulong para sa mga proyekto ng kanyang ipinamamahagi. Sa kasalukuyan, almost 70 million na ang napamigay ng ALE Party List sa buong Pilipinas. Nandyan ang mga iba't ibang infrastructure projects kagaya ng construction, repair and rehabilitation of classrooms, farm-to-market roads, multi-purpose buildings, creeks, standard steel pedestrian overpass, footbridges, and water systems, to name a few. Nandyan din ang mga soft projects kagaya ng financial assistance for social services, scholarships, medical missions, purchase of multi-cabs and computers, and livelihood trainings. Isa pa sa mga proyekto ng ALE Party List ay ang pamamahagi ng 10,000 compact fluorescent lights o CFL bulbs in partnership with the Department of Energy sa layuning makapagtipid sa kuryente ang ating mga kababayan. Ang lahat ng proyekto na ito ay pagpapatunay lamang na talaga namang bumibisita sa mga iba't ibang lugar sa bansa si Aling Lina upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga manggagawa. Sa puspusang pagtatrabaho at pagtupad sa tungkulin ni Aling Lina bilang representative ng ALE Party List sa 15th Congress, siya ay kinilala at ginawaran ng parangal ng iba't ibang organisasyon. Ginawaran siya ng Outstanding Sasmuan Citizen Award para sa pagiging unang Lady Mayor, Board Member at Congresswoman na galing sa bayan ng Sasmuan. Siya ay isa sa mga recipient ng Gawad Paglilingkod Award ng CBCP, ang Episcopal Commission and Prison Pastoral Care, sa tulong na kanyang ibinahagi sa prison ministry. Kamakailan lamang si Aling Lina ay ginawaran ng parangal bilang isa sa mga most outstanding kapangpangan in the field of government service. Maaring maraming tumutuligsa kay Aling Lina sa pagiging pinakamayaman na party list representative sa Kongreso. Pero ito ay hindi naman niya ikinakaila. Bagkus, ito ay kanyang ipinagmamalaki kasi ito ay kanyang pinaghirapan. Pawis at dugo upang makamit man kung anong meron siya. Ito ay hindi galing sa kaba ng bayan. Sa katunayan, bago pa man siya pumasok sa politika, tumutulong na siya
sa ating mga kababayan. Marami pang magagandang plano ang ALE Party List para sa Pilipinong manggagawa. Muling lalahok ang ALE Party List sa midterm election ng 2013 upang maipagpatuloy ang advokasya, adhikain at pangarap nito para sa Pilipinong manggagawa. Sana po ay patuloy nating suportahan si Aling Lina at ang ALE Party List sa darating na halalan. Tandaan po natin, hindi hadlang kahirapan sa pagsusumikap na makamit ang kaginhawan sa buhay basta't may sinseridad sa ginagawa at may gabay ng pong may kapal. Muli, ako ang inyong lingkod, Aling Lina, sulong manggagawa, uunlad ka! Tandaan, Association of Laborers and Employees o ALE Party List. Sulong manggagawa, uunlad ka!